Alam ng asawa ni Elena na si Marco na may flight siya sa Dubai at ihahatid siya nito sa airport. Makaraan ng ilang oras ay wala pa rin tunog na sasakyan sa kanilang garahe. Kaya naman mag-isang nagtungo si Elena sa airport sakay ng isang taxi. Hindi lang ito ang unang beses na pinako ng lalaki ang kanyang pangako. Sa mga lakad at okasyon nilang hindi natutuloy, palaging dahilan nito ang pag-overtime sa opisina. Bilang asawa naman, iniintindi ito ni Elena. Ang trabaho kasi nito bilang sekretary ng DOH ay hindi madali. Maya't maya ang meetings na kailangan daluhan. Nang makababa si Elena sa airport, ay napapitlag siya sa pagtunog ng kanyang cellphone. Baka si Marco na pala ito, ngunit nangunutan noon niya at bumilis ang tibok ng puso sa mensahe. Meet me at the restaurant, same time. I can't wait to see you, sweetheart. Mahina niyang basa sa text message. Natigilan siya at napalunok. Agad na nag-unahan ng mga hinala sa kanyang isip. Malakas kasi ang kutob niya na hindi siya ang recipient ng text ni Marco. Kung ito man ay wrong send, malaki ang posibilidad na may kaugnayan ito sa hindi pagtupad dito sa usapan. At naaalala niya rin na mga araw na hindi siya nito sinisipot. Sumakay siya sa isang taxi pabalik sa highway. Kinansela niya ang kanyang flight. Hindi siya umuwi sa kanilang bahay at dumiretso sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Nanlaki ang mga mata nito na lumantad si Elena pagbukas niya ng pinto. Ang mukha kasi nito ay may bakas ng pagkabalisa. Bit-bit pa nito ang dalawang malalaking bags at may malaking maleta sa likuran nito. Elena, akala ko ba may flight ka ngayon? Kunot noong tanong ni Claire. Napalunok si Elena at nahihiyang umiti. Hindi na ako tumuloy, Claire. Sagot nito. Ha? Bakit? Halika nga sa loob, tulungan na kita dyan sa mga dala mo. Pinaupo ni Claire sa tapat ng lamesa si Elena at binigyan ng isang basong tubig. Pwede mo na ba sabihin sa akin kung ano nangyari? Bakit mo kinansel ang flight mo? May nangyari bang masama sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Claire. Umiling naman si Elena at tipid ng umiti. Ilang taon kayo ng asawa mo na malaman mong niloloko ka niya? Tanong ni Elena habang nakatingin ng diretsyo sa isang puwang. Bumilog ang mga mata ng kaibigan. Hudyat na may ideya na ito sa biglaang pagdulog ni Elena. 3 years? Teka, dahil ba kay Marco? Nagloloko si Marco? Halos pasigaw na tanong ni Claire. Malakas ang kutob ko, Claire. Hindi naman siguro ako ganong katanga para hindi ko mahalata. Kani-kanina lang may message siya. Lumipat ng upo si Claire sa tabi ni Elena. Ano sabi? Pinakita naman ni Elena ang cellphone niya sa kaibigan at pinabasa dito ang message ni Marco. Anong meron? Magkikita naman pala kayo eh. Paano magkikita kami sa restaurant kung may flight ako, Claire? Ang usapan namin uuwi siya before 10 para mahatid niya ako. At saka wala kaming endearment ni Marco. Binasa ulit ni Claire ang message at tumangon ng 2 beses. Anong restaurant bang madalas niyong puntahan? Tanong nito. Sa Skydeck. Tugon ni Elena. Tara, puntahan natin. Baka nandun pa siya. Suwestyon ni Claire at tumayo. Pinigilan siya ni Elena at hinawakan sa braso. Sandali lang, Claire. Huwag tayo magpadalos-dalos. Kinakabahan tugon ni Elena. Hinawakan siya ng kaibigan sa kamay at tinitigan sa mga mata. Alam ko nagdududa ka na pero naguguluhan ka pa kung ano gagawin mo, Elena. Pero nandito ka rin naman. Tutulungan kitang kumpirmahin kung ano man ang nasa isip mo. Sinserong tugon ni Claire. Paano kung wala siya doon? Magsasayang lang tayo ng oras. Susubukan lang natin. Gamitin natin ang kotse ko at akong papasok sa loob ng restaurant. Ikaw, maiwan ka lang sa parking lot para hindi ka niya makita. Paano kung ikaw naman na makita niya? Tanong ulit ni Elena. Ako nang bahala. At saka ano naman kung makita niya ako? Ang alam niya lang naman blackmates tayo sa college. Magpapanggap ako na may hinihintay na kadate pero magmamasid ako sa loob. Hindi na napigilan ni Elena ang kaibigan at agad silang pumunta sa restaurant. Nagtatambol ang puso niya sa loob ng kotse ni Claire na nakapark sa isang sulok. Hinihintay niya lang ang text ng kaibigan sa nasiyasat ito sa loob. Dumaan ang 30 minuto pero wala pa rin siya natatanggap na update mula kay Claire. Nabalisa siya at inaaninag ang entrance ng restaurant sa unahan mula sa loob ng kotse. Kahit gustong-gusto niya sundan ito sa loob ay pinigilan niya sarili
dahil baka siya pa makasira ng plano nila. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang kotse. Napatalon si Elena sa gulat. Pumasok mula rito si Claire na bigo ang mukha. Tumingin ito sa kanya at umiling. Walang Marco na nandun. Nalibot ko ng loob ng restaurant. Baka nakaalis na o di kaya nasa ibang restaurant pala. Sabi ni Claire at bumuntong hininga. Sumulyap si Elena sa kanyang relo. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Maaaring huling-huli na nga ang pagpunta nila. So, ano ng plano mo? Nakansel mo pang flight mo dahil dun. Bumuntong hininga si Elena at sinaysay ang plano na nasa isip niya. Pwede bang sa inyo muna ako magstay, Claire? Gusto ko talagang malaman kung nangangaliwa ba si Marco eh. Gusto kong kumalap ng ebidensya. Seryoso ang mukha na sabi ni Elena. Hindi naman siya tinanggihan ng kaibigan at sinuportahan pa siya rito. Bago natin simulan ang kwentuhan, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng komento bilang suporta sa ating channel. Kung hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po sa Hack Story at Hack Ethel YouTube channel at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago nating upload. Nagdaan ang 3 araw. Nagtatago lang si Elena sa bahay ni Claire. Binalitaan na rin ni Elena ang asawa na maayos naman ang kalagayan niya sa Dubai. Ngunit alam niyang matalino ito at namamalayan itong nasa Pilipinas lang siya. Marco, kumusta kayo dyan nila mami? Pasensya na at ngayon lang ako nagkaroon ng vacant time dahil lunchtime. Marami kasing inaasikaso sa hotel. Ngiti ni Elena pagbukas ng kamera ng kanyang messenger. Para mas kapani-paniwala siya nag-ayos pa siya ng sarili at nagsuot ng uniform niya sa trabaho. Kinakabahan man siya pero hindi ito halata sa mukha niya. Tumikhim ang lalaki at umupo ito sa kanyang swivel chair. Ang kamera nito sa cellphone ay hindi nakabukas. Maayos naman. Busy lang ako kasi maraming meetings. Malamig na tugon ito. Ganun ba? Anong oras ang uwi mo mamaya? Tanong ni Elena at nanatili ang tingin sa cellphone kahit hindi niya naman nakikita ang asawa. I don't know. Maybe overtime ulit kasi kailangan ko pang ayusin tong files. Bakit hindi mo binubuksan ang camera mo? Gusto kita makita. Sabi ni Elena at kumunot ang kilay niya. Kahit parte iyon ang pagsisiyasat niya, ay kumirot pa rin ang kanyang puso. Dati kasi ay hindi na niya kailangang hingin pa kay Marco dahil nagkukusa itong gawin ang mga bagay sa kanya. I can't. Gosh, Elena, hindi pa naman sobrang tagal ang pag-alis mo. Hindi ko rin naman mahawakan ang phone ko kasi I'm scanning through files. Inisasabi ni Marco. Lumunok sa Elena at kinuyom ang mga kamay. Lumilinaw na ang gulo at duda sa kanyang isip. Ang text message nito sa gabi ng kanyang flight ay nagpabalik-balik sa utak niya. Natapos ang tawag nila dahil hindi na sumasagot pa si Marco sa kanyang mga tanong. Tangi ang pagbukas at pagsara na lang ng pinto ng opisina nito ang naririnig niya sa kabilang linya. Nag-iwan lang siya ng mensahe sa messenger nito na kailangan niya nang bumalik sa pagtatrabaho kahit alam ni Marco na nagsisinungaling lang siya dito. Alas 8 ng gabi. Kasama ni Marco si Amy na pangalawang babae niya sa condo unit niya. Dito sila madalas magkita at gawin ang mga gusto nila. Ito ang lugar na hindi alam ni Elena pero hindi lingid sa kaalaman niya may ibang tinutulugan ng asawa sa tuwing hindi ito nakakauwi. We need to talk about something serious, sweetheart. Sabi ni Marco na seryoso nakatitig sa babae. Tungkol na naman ba sa asawa mo? Mapait na tugon ni Amy at umirap. Bumuntong hininga si Marco. Yes, I really feel that she already knows that I'm being unfaithful to her. Ano naman ngayon? Nasa ibang bansa naman siya. At besides, hindi naman alam na akong kinakasama mo. May kumpiyansang tugon nito. She's still here in the Philippines, Amy. Alam kong hindi siya tumuli sa Dubai. Mariin na sabi ng lalaki sa mukha ni Amy. Nangunot ang noo ni Amy. What? Paano mo naman nasabing nandito lang siya? Hinawakan ni Marco si Amy sa mga balikat nito. Listen, nung gabi na magkikita sana tayo sa Skydeck pero hindi natuloy kasi nagalit ka sa akin dahil hindi ako nag-text. Huminto si Marco at huminga ng malalim. Oh, tapos? Pumikit na mahigpit si Marco. Kay Elena ko na-send.
Bahagyan ng laki ang mga mata ng babae. What? Bulalas nito. Ay nung na isang malaking pagkakamali yun, kaya malakas ang kutob ko na nandito lang siya para manmanan ako. Gaano ka naman ka-sure dyan sa sinasabi mo? At teka nga, ano bang response niya doon sa wrong sent text message mo? Kunot noong tanong ni Amy. Wala, pero alam ko nagdududa na si Elena. Sa 5 taon na pagsasama namin, hindi siyang klaseng babae na naninigaw o nagagalit sa isang bagay na wala namang matibay na ebidensya. At sa tingin mo dahil dito, basta-basta yun na lang iiwan ang trabaho niya sa Dubai? The fact na sa parang yun lang siya, maipapakita sa parents mo ang worth niya bilang asawa mo? I don't know. Basta alam ko na nandito lang siya at iimbestigahan niya ako. Umirap ulit si Amy. Wala ka naman solid proof dyan. Ang una mong gawin, mag-imbestiga ka muna. Kumuha ka ng private investigator para mahanap mo kung nasan siya. Tugon ni Amy at ngumisi. Tumango ng 3 beses si Marco. Yes, that's a great idea, sweetheart. Why do you look stressed? Natatakot ka ba? Malanding sabi ng babae at hinawakan si Marco sa mga pisngi. Umiling si Marco at peking tumawa. Of course not. I will not let that woman outstart me. Sa ngayon, dapat maging maingat na tayo sa pagkikita. Napalayo si Amy sa lalaki. Ano ibig mo sabihin? Akala ko ba hindi ka natatakot? Bulilas nito. Hindi nga, sweetheart, pero iimbestigahan ko pa nga siya, di ba? Okay, fine. Galit na tugon ito. Ilan segundong lumipas na mag-vibrate ang cellphone ni Amy sa bedside table. Lumapit siya doon at lumabas ang message ng asawa niyan si Leo. Si Leo ang tunay na asawa ni Amy, ngunit hindi niya ito mahal dahil ipinagkasundulan sila ng mga magulang nila. Hindi bingi at bulag si Leo sa pagiging malayo ng loob ng asawa sa kanya. Pero isinawalang bahala niya lang dahil umaasa siyang magiging maayos din ang kanilang relasyon. I'll wait for you until you get home so I can open the gate for you. Drive safely, hon. I love you. Sabi nito sa text message. Binasa lang ito ng babae at umirap. Pagkatapos ay ibinagsak ang cellphone sa lamesa. Kinaumagahan, tinawagan agad ni Marco ang private investigator na kilala niya. Pinaglikom siya nito ng mga impormasyon ni Elena para masimulan agad dito ang pag-iimbestiga. Nagkita sila sa coffee shop malapit sa kondominium. Ito ang mga nalikom ko, sapat na ba yan? Tanong ni Marco at nilapit sa kaharap ang isang brown envelope. Nalukot ang mukha ng investigator pagkatapos humigop sa mapait niyang kape. Binuksan nito ang envelope at tinignan isa-isa ang mga papel na nasa loob nito. Tumikhim ito at tumango. Yes, una kong pupuntahan ng immigration offices para makita kong records ng paglabas niya ng bansa. Tumango si Marco. Hindi ka ba matatagalan yan? What if they don't allow you due to data privacy protection? Kunot noong tanong ni Marco na nililimitahan ng lakas ng boses. Humiling naman si Luke sa lamesa para mas malinaw kay Marco ang kanyang sasabihin. Private investigator ako, Marco. Ang mga katulad namin ang may kakayahang maka-access sa data ng mga tao, lalo na kung may hinahanap namang kriminal na wanted. Pero kung gusto mong mapadali ko, alam mo na kung anong gagawin. Tumango si Marco at may hinugot sa likurang bulsa ng kanyang pantalon. Here, pwede ko pandagdagan yan, depende kung magkano gusto mo. Tugon niya at pinatong ang puting sobre sa lamesa malapit kay Luke. Inilapit naman ni Luke ang sobre sa kanyang dibdib at sinilip ang makapal na pera sa loob nito. Yes, make sure to keep your phone attended para mabalitaan agad kita. Tugon nito at pinasok ang sobre sa bulsa na nasa loob ng kanyang vest. Sa bahay naman ni Claire ay nagpaplano rin silang dalawa ni Elena. May mga papel na nakapile sa ibabaw ng kama ni Claire na may nilalaman ang kanilang sinisiyasat. May nakita ka ba, El? Tanong ni Claire sa kaibigan habang pinipindot ang mouse ng kanyang laptop. Sinuri ni Elena ang accounts na mga kilala niyang katrabaho ni Marco. Nagbabaka sakali kasi siya na may picture sa mga ito kasamang asawa niya sa tuwing may party o celebration sa mga ito, na posible ring maghatid sa kanya sa kabit ni Marco. So far, wala akong nakita na kakaiba sa post sa mga kasama niya, El. Mostly, may mga individual pictures niya lang ang mayroon, katulad nung naging guest speaker siya sa isang university at nakatanggap siya ng awards. Ako rin wala eh. Kailangan pa natin mag-isip.
Dapat hindi tayo ma-stuck dito para hindi masayang ang oras. Suwestyon ni Claire. May isa pa akong idea, Claire. Nalipat naman ang tingin ni Claire kay Elena. Ano yun? 3 years na malamig sa akin si Marco at sa gabi madalas na hindi umuwi. Ano kaya kung puntahan natin ng mga high-class hotels dito at hanapin ang pangalan niya sa mga logbook? Pumalakpak si Claire sa sinabi ng kaibigan. Perfect! Ang talino talaga ng BFF ko. Kailan natin sisimulan yan? I'm always ready! Hiyaw ng kaibigan. Wala ka ba lakad bukas? Hindi mo ba pupuntahan ang negosyo mo? Tanong ni Elena na may halong pag-aalala sa tono ng boses. Umiling naman si Claire. Ano ka ba? Yung kapatid ko na munang bahala doon. Mas importante tong lakad natin eh. Nangunot ang noon ni Elena. Pambihira ka talagang babae ka. Handa mong talikuran ng lahat para sa akin. Tumawa na malakas si Claire. Siyempre no. Kung ako rin naman ang nangangailangan, nandyan ka rin naman agad. So, bukas na nga? Sure na yan ha? Ngumiti si Elena at sinarado ang laptop. Oo nga. At alam ko naman na magaling ka sa mga direksyon at sa pasikot-sikot ng mga daan. Paano kung mahuli natin? Susugurin mo ba? Naku, ang dami pa namang mga kwento na nahuli ang asawa at kabit sa isang hotel. Pabirong sabi ni Claire. Kahit kailan talaga, syempre hindi no. Baka mamantsahan pang kamay ko sa dumi ng kabit. Pabiro ding tugon ni Elena. Nagtawanan ng dalawang magkaibigan sa loob ng kwarto. Nagpapasalamat si Elena na naging kaibigan niya si Claire. Hindi kasi siya nito hinuhusgahan at tinutulungan pa siya nito sa mga bagay-bagay para mapabuti ang kanyang lagay. Kinaumagahan, nagtungo agad si Luke sa immigration offices, ang private investigator na inatasan ni Marco. Hapon na matapos siya at tinawagan niya agad si Marco na makapasok siya sa kanyang kotse. Nakaangat ang dulo ng labi nito habang nakatitig ang mga mata sa unahan. Kumustang pinapagawa ko, Luke? Sagot ni Marco sa kabilang linya. Bingo! Hindi lumabas ang bansa si Elena. Sa mismong gabi na yun niya, kinansel ang flight niya. Nakuyom ni Marco ang kanyang kaliwang kamay habang nagingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Nabigyan na ng kumpirmasyon ang pagdududa niya. Ibig sabihin, ay nabasa nga ni Elena ang text message na para sana kay Amy. Marco, nandyan ka pa ba? Tanong ni Luke. Huminga ng malalim si Marco at tumiking. Sinasabi ko na nga be, naririto lang ang babaeng yan. Akala niya siguro mapapaniwala niya ako sa mga pagpapanggap niya. Bulalas nito. It's a great decision that you called me. Pagmamayabang ni Luke. Hindi pa rin nagtatapos ng trabaho mo. Ang susunod mong gagawin ay hanapin ko nasan si Elena. Sinama ko na yung picture niya dyan sa brown envelope. Doblin mong cash pag nahanap mo siya at balitaan mo agad ako. Tugon ni Marco. Walang problema, Marco. Madali akong kausap. Puntahan mo sa mga hotel at baka nag-i-stay lang siya sa isa sa mga yan. Ako, baka may kasama ng iba yun, Marco. Pagbibiro ni Luke. Hindi nga imposible. Pero teka, why are you being noisy all of a sudden? Sundin mo na lang pinapagawa ko. Alright, boss. Inabot ang 2 araw sina Elena at Claire sa pagsuri sa mga hotel. Lingid sa kanilang kaalaman na hindi nila mahahanap dito si Marco dahil may sarili itong condo unit. Gayunman, sa investigator Luke ang makakakita sa kanilang dalawa. Nagugutom ka na ba, El? Ano kaya kung bili muna ako ng makakain natin? Tanong ni Claire pagkahinto nila sa tapat ng sasakyan. Tumango naman si Elena pagkatapos ay pinunasan ng pawis na namumuo sa kanya noo. Oo sige, kanina umaga pa tayo paikot-ikot dito. Baka mahimatay pa tayo sa gutom. Tugon niya. Sasama ka ba sa akin o hintayin mo na lang ako dyan sa loob? Tanong ni Claire. Sama na lang ako, iihi na rin ako sa CR na sa loob. Tugon ni Elena. Kumpiyansan dalawa dahil nakasuot sila ng face mask. Na makalabas si Elena sa CR ay sakto nakapag-order na rin si Claire ng kanilang kakainin. Dine-in na lang ba tayo? Parang mas komportable rito kumain eh. Suwestyon ni Claire. Sure, nasa 2nd floor naman tayo. Hindi ako makikita nun. Nakita ko rin sa official page nila nakaraang gabi na may dadaluhan siyang seminar. Tugon ni Elena na tinutukoy ang asawa. Nag-thumbs up naman si Claire sa kanya. Ang galing mo ha, pwede ka na maging investigador. Pagbibiro nito. Marahan naman siyang hinampas ni Elena sa balikat.
Loka ka talaga. Ganito nga siguro mga nagagawa ng may unfaithful na asawa. Bahagyang naiinis sa tugon ni Elena. Naku, sinabi mo pa. Sa kasamaang palad, ay natukso rin si Luke na kumain sa fast food chain. Dahil pasado 12:00 na ng tanghali, ay wala nang bakanting lamesa sa ground floor. Umakyat siya sa second floor para makahanap ng pwesto. Saktong pumwesto ito sa likuran nila Elena. Nung unay nakapako lang ang isip at atensyon nito sa pagkain, pero kalaunan ay narinig nito ang pangalan na hinahanap niya. Tinawag kasi ni Claire ang pangalan ni Elena dahil lalabas na sila. Gayunman, walang pagdadalawang isip na sinundan nito ang dalawa bago pa sila tuluyang maglaho sa grupo ng mga tao. Tinatansya niya ang kanyang mga kilos para hindi siya mahalata. Naaninag niya ang dalawa sa tapat ng itim na kotse at doon niya nga nakita ng malinaw ang mukha ni Elena. Matuloy siya naglakad patungo sa kanyang kotse at siniguradong hindi mawawala sa paningin niya ang dalawa. Sinundan niya mga ito at nahalata niyang parang may hinahanap ito sa mga hotel na pinupuntahan. Gayunman, tinawagan niya si Marco upang ipaalam sa lalaki. Marco, nahanap ko ng asawa mo. Panimula niya pagsagot ng kausap sa linya. Napatayo si Marco sa kinaupuan. Saan? Gulat at tanong nito. Sa isang fast food chain. Sinundan ko sila paglabas sila. Sila? Sino kasama niya? Isang babae, kaibigan niya yata. Nangunot ang noon ni Marco at inalala ang mga kaibigan ni Elena. That's probably her college friend. Nasaan na ngayon? Akala ko nung una, nakabook sila sa isang hotel pero parang may hinahanap kasi lumalabas naman agad. Sabi ni Luke at nakapako ang mga mata sa entrance ng hotel. Kumawala ang isang mura sa bibig ni Marco. Ako yatang minaman-manan ng mga yan. Sundan mo kahit saan sila magpunta. Kailangang malaman ko kung saan nagtatago si Elena. 5:00 ng hapon matatapos ng seminar ko. Tawagan mo ko sa mga oras na yan. Alright, Marco. Sabi ni Luke at binaba ang cellphone na makita lumabas ng hotel ang dalawang babae. Umuwi sa bahay ni Claire ang dalawa na walang kaalam-alam na may nakasunod pala sa kanila na private investigator ni Marco. Sa parte naman ni Marco ay pinapakita nito kay Elena na wala siyang kamalay-malay sa mga nalaman. Samantala, si Leo na asawa ni Amy ay matagal na ring nagdududa na nangangaliwa ang kanyang asawa. Kahit paramdam naman ito na hindi pa rin siya natututunang mahalin ng babae, ay naniniwala siyang kasalanan pa rin ito sa mata ng Diyos dahil sila'y nanumpa sa simbahan. Nung umalis si Amy, ay mabilis niyang pinasok ang kwarto nito dahil ayaw niyang manatiling panaisipan na lang ang kanyang mga hinala. Binuksan niya mga bag at drawers ni Amy. Baka makakita siya ng mga bakas ng pananaksil nito. Nang iangat niya ang makapal na foam ng kama nito, ay may nakita siyang cellphone. Hindi niya nakita si Amy na ginagamit ang cellphone na ito. Sa isip niya, kung hindi nanlilin lang si Amy, ay hindi niya kailangang itago ito. Kinakabahang binuksan niya ang cellphone at lumantad sa kanya ang wallpaper ng dalawang tao na magkayakap sa isa't isa at may malawak na ngiti. Baka sa mata ng mga ito ang pag-ibig. Para bang walang makapaghihiwalay sa mga ito kahit na may niloko at sinaktan silang mga tao. Nanginig ang mga kamay ni Leo at tumulo ang luha niya. Aaminin niyang mahal niya si Amy at tinitiis niya ang pagtrato nito sa kanya na para siyang multo. Kilala ni Leo ang kabit ni Amy dahil ito nga ay sekretary ng DOH. Madalas niya makita ito sa TV at alam niyang may asawa na rin ito. Gayunman, hinanap niyang asawa ni Marco sa social media. Minaman-mana ni Leo ang asawa niya at nahuli niya nga ito ng 2 beses na may kiss mark sa leeg. Nabuksan din niya ang cellphone at nabasa doon ang mga text messages nila ng kabit nito at iba pang pictures na magkatabi sa higaan. Matapos mahanap sa Facebook ang kabit ng asawa niya, naglakas loob siyang tawagan ito sa messenger. Isiniwalat ang kanya natuklasan pero hindi niya inalabas sa mga ebidensya. Umaasa pa rin siyang maayos pa ang kanilang relasyon. Elena, yung picture na pinasa ko sa'yo, nakita ko sa spare phone ni Amy. Panimula niya. Ilan segundo na walang imik si Elena at tanging ang mabibigat lang na paghinga ang naririnig ni Leo. Elena, pakiusap ko sa'yo na bantayan mo asawa mo. Kakausapin ko si Amy para maayos namin to. Tumulo ang luha ni Elena
pero malamig ang ekspresyon sa mukha nito. Mas tanging babaw ang galit sa puso nito. Si Congresswoman Amy Guillermo palang kabit ng asawa ko. Tugon nito sa malamig na boses. Yes, Elena. Please, kausapin mo si Marco at higpitan mo siya para mahinto ng pakikipagkita ng asawa ko sa kanya. Ramdam ng babae ang pagmamakaawa sa boses ni Leo. Sa puntong ito ay magkaparehas ang kanilang sitwasyon, ngunit magkaiba ang gusto nilang mangyari. Nais na Elena na imbestigahan si Amy upang managot ito. Pasensya na Leo, hindi ko masikmurang pinapagawa mo sa akin. Ilang taon na nagulong isip ko at labis ang pagtitiis ko sa asawa ko. Naiintindihan ko na sasaktan ka at sana maintindihan mo rin ako. Huwag mong pagtakpan si Amy sa akin. Hayaan mo na gawin ko lahat para makulong silang dalawa. Mariing tugon ni Elena at pinutol na ang tawag. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa sala ng bahay nila Amy at Leo. Natuklasan kasi ng babae na alam na ni Leo ang pangangaliwa niya. How dare you meddle in my business? Bulalas ni Amy at nagtiim ang bagang. Napahawak naman si Leo sa pisngi niya at napatingala kasabay ng isang malalim na paghinga. Hinahayaan kitang gawin ang mga gusto mo sa sarili mo, Leo. Pero bakit hindi mo man lang maibigay yun sa akin? Umismid si Leo at tumitig sa asawa. I give you freedom, Amy. Hindi kita ginapos sa akin kasi alam kong mahal mo ang mga ginagawa mo. But as if cheating were part of it, na okay pa rin sa akin kahit niloloko mo ako. Parte rin ba yun ang freedom na gusto mo, Amy? Ganito sabi nito. Hindi mo ako pag-aari, Leo. At wala kang karapatan na diktahan ako. Ganti ni Amy. Napahila mo sa mukha si Leo. Umaasta kasing biktima si Amy. Oo, hindi kita pag-aari. Pero mayroon akong karapatan na tanungin ka dahil asawa mo ko at dahil kinasal tayong dalawa. Lumapit si Amy at tumitig sa mga mata ni Leo na walang emosyon. Hindi kita mahal. Papel lang yun, Leo, pero wala sa'yo ang puso ko. Si Marco, mahal ko. Sambit niya sa mukha ng lalaki. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Kasalanan yan sa mata ng tao sa lipunan at lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Pumalakhak naman si Amy at pumalakpak. Ang galing mo naman. Bakit hindi ka nalang nagpare? Di sana malaya ako ngayon. Pangungutya niya. Huwag mo ko insultuhin, Amy. Alam kong hindi naman talaga ako mahal mo. Kinasal lang tayo dahil sa parents natin pero maling-mali pa rin yun dahil nandaya kayo sa asawa ni Marco. Nilindang niyo si Elena. Bulalas na lalaki. Nangunot naman na noon ni Amy. You know her? Oo. At sinabi ko na sa kanya lahat. Malamig na tugon nito. Namula ang mukha ni Amy sa galit. Susunggaban na naman sana niya si Leo pero hinawakan siya ng lalaki sa braso. Mga walang hiya kayo! Kayo talagang hadlang sa pagmamahala namin ni Marco! Tandaan niyo kaya kung pumatay ng tao maipaglaban ko lang ang pagmamahala namin ni Marco! Bulalas niya. I won't let you lay a hand on me again this time, Amy. Hindi ko alam na ganyan ka pala mag-isip kung ikaw ay nagmamahal. Lahat ng tao ay may karapatang magmahal pero maling sapawan mo may karelasyon at may asawa na Amy. At mali ring ipagpalit mo sa ibang tao nagmamahal sa'yo. Muntik nang matisod si Amy nang bitawan ni Leo ang mga braso niya at nagtungo ang lalaki sa kwarto nito. Sinundan niya ito. At ano namang gagawin niyo? Ipapakulong niyo kami? Sige, tignan natin kung sinong papanigan ng korte. Panghamon niya. Nakaharap si Leo sa bintana at humilig doon. Ang mga balikat dito'y tumataas baba sa kanilang komprontasyon kumakailan lang. You really don't know what you're saying, Amy. Huwag kang magsalita ng tapos. Hindi kayo yung biktima rito. Kaming dalawa ni Elena kaya wala kang karapatang magtapang-tapangan. Oh, come on. Dahil ba sa talunan ka kaya ka umaastang ganyan ngayon? Humarap si Leo sa asawa. Matagal ko nang tinatanggap na kailanman hindi mo ko minahal. Nirespeto kita at hindi kita pinilit, Amy. Pero kung ako ang tatanungin mo, matibay ang prinsipyo ko pagdating sa hustisya. Sabi niya at lumapit sa babae. You are the kind of woman who's not worth keeping. Nilagpasan niya si Amy na natigilan sa sinabi niya. Hindi ito makagalaw at naiwang mag-isa sa loob ng kwarto. Kinagabihan ay nagkita sila Amy at Marco sa kondominium. Isiniwalat niya na alam na ni Elena ang relasyon nilang dalawa.
What are we gonna do now, Marco? Alam na ng babaeng yun ang relasyon natin dahil sinumbong ni Leo sa kanya. Bulalas ni Amy. Nagangalit si Marco sa galit at napahilamos ito sa mukha. Sinasabi ko na nga bang minamanmanan ako ng babaeng yun. Then do something! Naiinis ako dahil humahadlak niya sa atin. Don't worry, sweetheart. Kakausapin ko siya tungkol dito. Tugon ni Marco. Kinaumagahan ay tumawag siya kay Elena. Nagdududa ka ba sa akin, Elena? Na may kabit ako? Tanong niya. Hindi lang duda, Marco. Alam ko ng totoo at hindi na uubra sa akin lahat ng pagsisinungaling mo. Sambit ng babae sa cellphone. Ganyan ba karuming mag-isip tungkol sa akin? You know that I've been working hard for us. Umismid si Elena. For us? Parang ako na nga lang ang nananatili sa relasyon ito, Marco. And to make things work for us, palagi kang overtime, palagi kang may meetings, unfinished business. Business pala kasamang babae mo. Alam mo naman ang trabaho ng isang sekretary, di ba? Pero hindi mo naiintindihan yon. Palagi akong magpasensya at maunawain sa trabaho mo at hindi yun ang issue. Alam mo kung ano? Ano? Nanililin lang mo ako at may ginagawa kang labas sa trabaho mo. Hindi man ako sobrang yaman kagaya ng mga babaeng gusto ng mga magulang mo para sa'yo. Pero hindi ako tanga, Marco. May prinsipyo pa rin ako at alam kong halaga ko bilang isang babae. Bulalas nito. So, anong pinapalabas mo ngayon? Na may babae talaga ako? Inis sa tanong ni Marco. Oo! May iba pa ba akong dapat sabihin? Tumawa ng peke si Marco. Alam mo bang kasalanan ng mambintang? Wala ka namang ebidensya. Baka ikaw naglolo ko. Pinapasa mo lang sa akin kasi baka maunahan kita. Tanong niya na may halong pangiinis sa boses. Huwag mo akong baliktarin, Marco. Magkikita kayo ni Amy nung gabi ng flight ko, di ba? Sa isang restaurant? Umalakak si Marco para iparinig na nahihibang ng asawa. Yan lang pala ang dahilan at iniisip mo na may kabit ako? Huh, you're crazy, Elena. Sobrang halata mo, Marco. Kaya hindi mo ako maloloko. Yun sana ang text ko sa'yo nung kakain tayo sa Skydeck pero nagkaroon ng signal interruption. Palusot ng lalaki. Si Elena naman ang sarkastikong tumawa. Sa tingin mo, sinong maniniwala sa palusot mo? Talaga? So ako nagsinungaling? Sino kaya sa atin na nagpapanggap na nasa abroad ng totoo ay nagtatago lang naman siya rito sa Pilipinas? Mas napukaw ang galit na Elena. May rason ako kung bakit ko nagawa to, Marco, at hindi ko itatago yon. Try harder, Elena. Panghamon ni Marco. Likewise, Marco. Sisiguruhin ko mapapahiya kayo sa buong Pilipinas at makukulong kayo. Isipin niyo kung gaano kabigat ang mga posisyon na nakakabit sa mga pangalan na hinahawakan niyo sa lipunan. Maring tugon ni Elena at binabana ang kanyang cellphone. Kinabukasan, nagtungo si Marco sa bahay ng kanyang mga magulang. Sinabi niya na si Elena ang nangangaliwa. Sinasabi ko na nga ba, may tinatago ang babaeng yan. Inis sa tugon ng mami ni Marco. We've warned you about that woman before, Marco. Hindi ko siya gusto para sa'yo dahil ang nanay niya is stripper. Kanino pa ba magmamana? Dagdag naman ng daddy niya. Sumandal si Marco sa mahabang lamesa ng kanilang sala at yumuko. Nagpapanggap siya na iinis at nalulungkot para mas maniwala sa kanya mga ito. Pero kahit pa man sabihin niya ang totoo, siguradong gagawa pa rin ang paraan ng kanyang mga magulang para pagtakpan siya at protektahan ang kanilang pangalan. Busy man ako palagi pero ginagawa ko naman ang lahat para magkaroon kami ng oras sa isa't isa. Inaayawan niya ako sa mga lakad namin. Ganun pala, nakikipagkita siya sa iba. Tugon niya. Nagkunwari pa siyang pinunasan ng kanyang luha. Ay naku, Marco, bakit mo iniiyakan ng babaeng yan? Marami pang iba dyan na mas deserve mo, mas mayaman. Pagkatapos mong iahon sa hirap ang babaeng yon, makikipagtanay siya sa ibang lalaki kaysa magtrabaho abroad. Walang utang na loob, ang kapal ng mukha. Bulalas ng mami niya. Your mom's right, Iyo. She's not worthy of your tears. Kung nakinig ka lang sa amin nun, hindi ka magiging ganito ngayon. Mas pinili mo kasing anak ng mahirap kaysa doon sa model na anak ng kaibigan ng tito mo. Right. Look at her now. She owns the spotlight at Milan's fashion show. Puri ng mami niya sa modelo. How our surnames attached to them could have been so powerful. Politics and fashion industry. Dugtong ng daddy niya.
Gusto ko maputol agad ang koneksyon natin sa babaeng yan. Mag-file kami ng divorce para tuluyan na siya mawala sa buhay mo. Ano sa tingin mo, Dad? Tanong ng mami ni Marco sa asawa nito. Hindi ako magiging hadlang dyan at as soon as possible ay gawin na natin. Nakipagkita ang parents ni Marco kay Elena sa isang mamahaling restaurant upang doon gaganapin ang diskusyon sa pag-file nila ng divorce sa mag-asawa. Since, when you have been cheating on my son? Nakataas ang kilay na tanong ng mami ni Marco. Kumunat ang noo ni Elena. Ho? Ako ang nangaliwa sa amin? Turo niya sa sarili. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko ang lahat ng paninilang mo sa anak ko. Bulalas nito. How dare you do this thing sa my son? Kung hindi dahil sa anak ko, hindi giginhawa ang buhay mo. Singhal ng daddy ni Marco sa babae. Umusbong ang galit ni Elena. Sa mga sinabi ng mga ito, ay hindi na siya nasurpresa pa. Pero bakit kailangan sa publikong lugar pa nila ito ginawa na ito'y usapang pamilya? Teka lang ho, mali yata kayo ng pagkakaintindi. Kung may nangabit man sa amin, si Marco po yun. Akala mo ba paniniwalaan ka namin? Kay Marco kami maniniwala. Sa parting anak niyo si Marco ay maiintindihan ko kayo. Pero hindi makatarungan na babalik ta rin niya ako sa inyo. Nagagalit na sabi ni Elena. Tingnan mo nga naman, Antonio, kung gaano kabastos ang babaeng to. Sinisigawan niya tayo. Sabi nito sa asawa. Hindi sinungaling ang anak namin, Elena. Nagsasabi siya ng totoo. Bulala sa matandang lalaki kay Elena. Sigurado po ba kayong hindi siya nagsisinungaling? Tanong ni Elena at hinugot ang cellphone sa kanyang bulsa. Ano to? Ipinakita niya ang picture nila Amy at Marco. Ito ang binigay sa kanya ni Leo na galing sa wallpaper sa spare phone ni Amy. Natigilan na mag-asawa at nagtinginan. Pagkatapos at humarap ulit kay Elena ang mami ni Marco at tinitigan siya nito sa matalim na mga tingin. Hindi mo alam ang pinapasok mo, Elena. Higit sa lahat, makapangyarihan at matibay kami na kinakalaban mo. Aren't you aware na pwede namin gamitin yan laban sa'yo? Nakatas ang kilay at namumula mukha na tugon nito kay Elena. Hindi niyo ho ako matatakot dahil alam ko nasa akin ang katotohanan. Magkampihan man kayong lahat pero ipaglalaban ko sarili ko. Nais ko sabihin sa inyo na hindi ako pumapayag sa pag-request niyo ng divorce dahil gagawin ko ang lahat ng makulong ang anak ninyo. Nag-apoy sa galit ang mami ni Marco at bilang ganti ay sinabuyan nito ng tubig sa mukha si Elena. Dahil sa mga panloloko ni Amy kay Leo, ay hindi na niya ito nakayanan pa. Nakipaghiwalay siya sa babae at nag-file sila ng divorce. Pero hindi roon nagtatapos ng lahat. Nang utos siya ng operator ng CCTV footages sa opisina ni Amy. Nakita kasi niya ang kotse na sinasakyan ni Marco sa labas ng kongreso noong nagmamasin siya sa asawa. At doon ay napanood niya ang mga pagtatalik ng dalawa sa opisina ng babae. Ang mga ito'y ibibigay niya kay Elena dahil sinusuportahan niya ito sa pagpapakulong ng dalawa. Isa itong malaking kahihiyan dahil parehong mayroong matataas sa posisyon sina Amy at Marco. Sa kondo naman ay magkasama ulit sina Amy at Marco. Hindi para gawin ang mga bagay na gusto nila. Bagkus ay pag-uusapan na naman ang gagawin nila kay Elena. Marco, malaya na ako. Hiwalay mo na rin si Elena para may pagpatuloy natin ang ating pagmamahalan. Pagsusumamo ni Amy. Hindi siya pumapayag, Amy. Gusto niyang ipakulong tayo. Ano? Kilala niya ba tayo na binabangga niya? May kapit sa gobyerno mga pamilya natin, Marco. We can silence her anytime we want. Marami siyang ebidensya laban sa atin, Amy. Ano naman ngayon? Natatakot ka? Siyempre hindi. Yun naman pala eh. May naisip akong plano para tuluyan ang manahimik ang babae niyan. Bulalas ni Amy. Ano naiisip mo? Kunot noon tanong ni Marco. Your private investigator is doing pretty good at his job. Siguro naman, magaling din siyang gumamit ng sniper. Ngiting tagumpay ni Amy. Ibig mo sabihin, ipapapatay mo si Elena? Tanong ni Marco sa bahagyang nagulat na tono. Oo, tama ka nga. Sabi ni Amy at matalim na tumitig sa lalaki.
At tinuloy nga ni Amy ang kanyang plano. Hindi siya pinigilan ni Marco dito dahil ito rin naman ang tanging paraan para tuluyan ang mawala sa buhay nila si Elena. Mula sa rooftop ng isang establishment ay tinutok ng private investigator na si Luke ang sniper sa backseat ng taxi na sinasakyan ni Elena. Nakikita niya mula rito ang ulo ng babae. Nagbilang siya ng 3, sa kanya ipinutok ang bala. Sa kabutihang palad ay hindi natamaan si Elena. Nahulog kasi ang hawak-hawak nitong wallet sa taxi at saktong pagputok ng baril ay pinulot niya ito mula sa sahig ng sasakyan. Umabot sa balita ang nangyaring pamamaril. Napanood ito ni Leo at naalala agad dito ang sinabi ni Amy na handa itong pumatay ng kahit sino para lang kay Marco. Balisang-balisa ang kaibigan ni Elena na si Claire na makauwi sila sa bahay nito. My God, Elena, mabutit hindi ka natamaan! Hiyaw ni Claire at bakas sa mukha ang takot. Kagagaling lang ng dalawa sa police station at pinaimbestigahan kung saan nanggaling ang bala na tumama sa taxi na sinasakyan ni Elena. Mga ilang minuto ko pa naunawan ang nangyari, Claire. Parang natanggal ang 2 tenga ko sa lakas ng impact. Sabi ni Elena at diretsyong ininom ang isang basong tubig. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin. Sa tingin mo, sino kaya may pakananon? Kasi naniniwala talaga akong planado yun eh. Umupo ito sa harap ni Elena at hinawakan ang kanyang mga kamay. Oo nga eh, imposible namang ligaw na bala lang yun. Parang nanggagaling sa itas ng gusali. At saka sure ako na skilled ang taong yun. Napatitig si Elena sa kaibigan. Gunman? Bumilog ang mga mata ni Claire at sunod-sunod na tumango. Oo, usually yung mga may atraso, galit o kaya yung mga naghihiganti ay hindi naman sila mismong humahawak ng baril. Nag-hire sila ng isang gunman. Tugon nito. Sa isip ni Elena ay sina Marco lang at ang mga magulang nito ang may kakayanang gumawa ng ganong klaseng krimen. Lalo pa siya nagkaroon ng lakas na panagutin ng mga ito. Nakipagkita si Leo kay Elena sa isang coffee shop at dito niya ibinigay ang mga ebidensyang naipon niya laban kina Marco at Amy. Nakipaghiwalay na ako kay Amy at nag-file na rin kami ng divorce, Elena. Sa panluloko niya ay malabong maayos pa namin ang aming relasyon. Tugon niya. Ngumiti ng tipid si Elena. Naiintindihan kita, Leo. At isang magandang desisyon din ang ginawa mo. Nginitian din niya ang babae. Susuportahan kita sa pagpapakulong sa 2. Kaya ito yung mga ebidensya na magpapatibay sa ikakaso mo sa kanila, Elena. Tinanggap ni Elena ang mga ito. Salamat, Leo. Gagawin ko lahat para manaig ang hustisya. Ipagdarasal ko rin ang pagkapanalo mo, Elena. Siya nga pala, may flash drive sa loob. Panoorin mo na lang sa bahay ng kaibigan mo. Pinaka-importante yan. Bili ni Leo at marahan tinapik si Elena sa balikat at lumabas na ng coffee shop. Biglang kinabahan si Elena sa sinabi ni Leo, kaya naman agad siya bumalik sa bahay ni Claire. Claire, tignan natin ang laman nitong flash drive na binigay sa akin ni Leo. Sabi niya at nagmamadaling hinugot ito sa loob ng brown envelope. Itong babaeng to talaga? Lumabas ka pala? Paano kung may masamang loob na naman na nagmamasid sa'yo? Gulat at tugon ni Claire habang lumalapit sa kaibigan. Wala na yon. Pinaghanap naman na ng mga pulis. Pagrarason niya. Naku, kung ikaw talaga mapahamak dahil dyan sa walang kwenta mong asawa, baka masakal ko talaga siya kasama na ng kabit niya. Bulalas nito. Umiling si Elena at binuksan ang kanyang laptop. Importante to, Claire. Nandito mga ebidensya ni Leo laban sa kanilang 2. Bakit hindi mo na lang siya pinapunta dito? Bawal kang lumabas kasi malay natin, nagtatago lang yung gunman o kaya kumuha ng bago yung ng utos. Umirap ito kay Elena. Ay, oo na, pasensya ka, Claire. Okay, sige na. Basta sabihan mo ko sa mga plano or lakad mo para masamahan kita. Tugon ito. May 2 files na magkasunod sa isa't isa. Ang unang file ay may nakalagay na CCTV footage at ang isa naman ay Health Facilities Enhancement Program. Nagtaka ang 2 pero pinindot ni Elena ang mas nakapukaw ng atensyon nila. Malakas sa singhap ang kumawala sa kanilang mga bibig na lumantad ang video sa naglalaman ng pagtatalik nila Marco at Amy sa opisina mismo ng babae. Halos sumigit sa 30 ang mga footage na ito. Binayaran ni Leo yung operator sa loob ng monitoring room para i-recover ang mga pinabura ni Marco na footages ng mga pagtatalik nila ni Amy. Nanghingi siya ng copy sa mga ito para ibigay kay Elena.
Natutok ni Elena ang kanyang bibig. Hindi siya umimik at nasaktan sa mga napanood. Bagkus ay nandidiri siya at nagalit sa mga ito. End of their careers na ba? Tugon ni Claire na parang naka-jackpot sa loto. Sigurado. Ang bababoy nila. Pati oras ng pagtatrabaho hindi pinapalampas. Bulalas si Elena. At mas nagulat pa sila sa natuklasan sa ikalawang file. Ito ay allotted budget para sa enhancement ng health facilities sa buong bansa. May mga pangalan na nakalagda sa kasunod na page nito at nakalagay ang mga pangalan nila Marco at Amy. Kinupit pala ng mga ito ang milyon-milyong bahagi ng budget at ginastos sa kanilang vacation sa Boracay. Biglang naalala ni Elena ang paalam ni Marco. 7 buwan na nakalilipas. Sila raw na mga katrabaho niya ay magkakaroon ng Christmas vacation doon ng 1 linggo. Palabas lang pala ito ng lalaki para matupad ang gusto nila ni Amy. Lalong bumugso ang galit ni Elena at sinuntok ang lamesa. Ang kakapal talaga ng mukha ng mga ito. Sa dami ng mga nagkakasakit at kulang-kulang na hospital beds at equipment, nagawa pa talaga nilang magpakasarap sa pera na hindi naman sa kanila. Bulalas niya. Gosh, El, tignan mo yung page 3. Turo ni Claire sa screen ng laptop. Ang itinuro nito ay naglalaman ng mga picture ng dalawa sa Boracay. Masayang-masaya mga ito na parang walang ninakaw at niloko. Mula rito ay nagplano si Elena na gagamitin niya mga ito sa pagpapahiya sa dalawa. Nagsaliksik muna siya ng mga aktibidad na isasagawa ng DOH. Dito niya nahanap na magkakaroon pala ng announcement sa bagong proyekto sa susunod na taon si Marco bilang sekretary ng ahensya. Umangat ang dulo ng kanyang labi. Katapusan niyo na, Marco. Matatapos na rin ang pagtitiis ko sa'yo at wala na kayong maloloko pang ibang tao. Tugon niya sa matigas na tono. Sa araw mismo ng event ay naghihintay sina Claire, Leo at Elena sa loob ng kotse. Si Elena lang ang gagawa ng pagbubulgar sa mga pagtataksil ni Marco at ang pangungupit nila na Amy ng pera sa proyekto. Pinagandaan ng mabuti ni Elena ang pagdalo sa event. Nagsuot siya ng itim na dress, naka-makeup at may suot na fascinator sa kanyang ulo. Sinadya niyang isuot ang mga ito para mas agaw pansin ang paglitaw niya sa event. Dinig na dinig sa buong assembly hall, pati sa labas ang sinasagawa dito. Lumipas muna mahigit kalahating oras bago tinawag ang pangalan ni Marco sa entablado. Ang lalaki ay nakabarong at malinis ang pagkakaayos ng buhok nito. Ang kanyang imahe sa mata ng mga tao ay isang mabuting impluensya, marangal at modelo. Ang hindi nila alam ay ito pala ay mapanlinlang at hindi tapat sa kanyang trabaho. Gumuhit ang isang ngiti sa labi ni Elena nang makalabas siya sa kotseng itim. May bitbit siyang itim na maliit na fashion bag at ang kanyang heels ay pumapalatak sa bawat paghakbang niya. Pumwesto siya sa entrance ng hall at sumenya sa kasabwat nilang bouncers na nagbabantay dito. Nakikita po natin sa mga balita at kahit sa social media ang pagtaas ng kaso ng cancer, infectious diseases katulad ng TB at HIV or AIDS at dengue. Ako po si Marco Labrador, the Secretary of Department of Health. Nandito sa inyong harapan para isalaysay ang aming proyekto sa susunod na taon. Simula nito at ngumiti sa madla. Umalingaw-ngaw naman sa assembly hall ang palakpakan ng mga tao. Noong nakaraang linggo ay bumisita ako kasama ng ilang opisyales sa mga public hospitals maging sa mga barangay health centers. Nahinuha ko ang kakulangan ng ating hospital buildings, beds, ambulance at equipment. Ako po ay labis na nalungkot sa aking mga nasaksihan. Ang ating kapwa Pilipino ay hindi komportable sa ating hospitals at hindi agad dito natutugunan ng kanilang mga pangangailangan pagdating sa kanilang kalusugan. Tugon nito na umaarte pang naluluha sabay ng paghakbang niya sa pinakagitna ng stage. Habang si Elena naman sa pinakadulo sa entrance hall ay napapailing pero hindi nawawala ang kanyang ngisi. Natutuwa siyang isipin na walang kaalam-alam si Marco sa kanyang pasabog. Nagsimula siya maglakad ng banayad nang hawiin ng bouncers ang kurtina para sa kanyang pagpasok. Dito ay nanabik siya at may nararamdaman siyang gigil habang papalapit kay Marco. Gayunman, bilang pagsagot at pag-aksyon sa kasalukuyang problema, may nilaan po kaming budget para sa improvisation at pagdagdag ng mga kakulangan sa ating hospitals.
Ang tawag po sa proyektong ito ay Health Facilities Enhancement Program. Show the PowerPoint presentation please. Dugtong ni Marco at humarap sa malaking screen sa kanyang likuran. Kasabay naman ang pag-flash nito sa screen, ang paglakad ni Elena sa daanan na naghahati sa dalawang columns. Nagbulong-bulungan at nagtaka ang mga tao habang nakatingin ang mga ito sa kanya. May kumpiyansa siyang dinala sa sarili papunta sa pinakaharap at hindi iniisip ang kaguluhan sa kanyang paligid. Ang kanyang matatalim na mga mata ay nakatitig lang ng diretso kay Marco hanggang marating niya ang ibaba mismo ng kinatatayuan nito. Ang lalaki ay hindi makagalaw at nakanganga. Hindi nito maproseso ang kanyang nakikita. Saglit pa nitong kinukurap ang mga mata na baka isang masamang panaginip lang ito. Isang magandang hapon sa lahat. Ngiti ni Elena habang binabaybay ng kanyang mga mata ang mga tao na naguguluhan sa kanyang harapan. Ipagpaumanhin niyo ang biglaan kong paglitaw sa entabladong ito at naputol ko ang announcement ng asawa ko. Tugon ni Elena at matalim na sinulyapan si Marco. Malalakas naman na singhap ang nanggagaling sa mga tao. Oo nga pala, hindi niyo alam na may asawa ng sekretary ng DOH kasi ayaw niyang malaman niyo. Nakikita niyo ba to? Tinaas niya ang kaliwang kamay at pinakitang singsing sa kanyang daliri. Anong pakuluto, Elena? Bulalas ni Marco na hindi pa rin gumagalaw. Hindi pinakinggan ni Elena si Marco at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Lumapit pa siya ng husto sa gitna. Alam niyong hindi niya naman kailangang ipagsigawan na ako ang asawa niya. Sadyang nililihim niya lang para hindi siya mahuli kung magkasama sila ng babae niya. Elena, can you stop this nonsense? Inis na tugon ni Marco. At talagang magugulat kayo kung malalaman niyo kung sino ang kabit niya. Elena, utang na loob. Umalis ka rito at huwag kang gumawa ng eksena. Pinatunog ni Elena ang kanyang mga daliri at nag-flash sa malaking screen ang file ng project proposal. Nanlaki ang mga mata ni Marco at mas lalo pa itong nanigas sa kinatatayuan. Namutla ang mga labi at pinagpapawisan. Hindi. Anas ito. Ang pondong inilaan para sa proyekto sa susunod na taon ay 37.25 billion pesos. Pero paano kung ang mga pinagkatiwalaan mismo ang nangungupit dito? Napasinghap ang mga tao. Ang mga opisyales na nasa front row ay nagsitayuan. Elena, this is my last warning. Someone get her out of this assembly hall right now! Bulalas si Marco. Pero wala nakinig sa kanya. Ang lahat ng mga ito ay invested sa pakikinig sa isinisiwalat ni Elena. Kasasabi lang ng sekretary kanina na maraming kulang sa mga pampublikong hospitals at hindi agad natutugunan ng health concerns ng mga tao. Nanggaling pa talaga sa kanya? Kinuyom ni Marco ang kanyang mga kamay. She's telling lies. Gawa-gawa niya lang yan. Turo niya sa babae at humarap sa mga ito. She just can't accept it na. Nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Binabaliktad niya na ako ang bababae. Pagdidepensa niya sa sarili. Ang iba naman sa mga dumalo ay napaniwala nito, ngunit mas marami pa rin ang naguguluhan. Alam mo Marco, naaawa ako sa'yo. Gagawa ka ng bagay na alam mong mali at pwede mo pang ikasira. Tapos sa oras na lumabas sa mga ito, ay mag-iimbento ka ng kwento para matakbuhan mo. Bulalas ito sa lalaki. Tumawa naman na si Marco pero nakikita ni Elena na pinipilit lang ito ng lalaki. Ikaw ang sinungaling sa atin at manggagamit. Pagkatapos mo kong gamitin para guminhawa ang buhay mo, ipinagpalit mo ako sa iba. Si Elena naman ang humalakhak. Huwag mo nang dagdagan ng kwento mo Marco. Hindi na ako matatakot dyan. Tugon niya at umiling. At ito na ang exciting part. Hiyaw niya sa mga tao. Si Marco naman ay natataranta sa gilid. Naghahanap ng pwedeng magpaalis kay Elena. Napuno ng mga singhap ang buong hall. Maya-maya pa ay isa-isa silang kumuha ng litrato sa malaking screen at pati kina Elena at Marco. Ang mga pangalan na ito ang kumupit sa pondo na inilaan para sa mga tao. Kung itotal natin ang mga shares na kinuha ng mga opisyales na nakalista dito, nasa 37.25 billion pesos. Tugon ni Elena habang tinuturo ang mga nilalaman gamit ang laser pointer. Napasandal si Marco sa podium at napapikit na mahigpit.
Nangunguna ang pangalan ni Marco Labrador at Amy Guillermo na kabit niya sa listahan na ito at ang dalawang ito ay may pinakamalaking nakupit. Nasuntok ni Marco ang podium. "Tama na!" sigaw niya. "There's more! Next slide please." At dito na nga nabunyag ang mga pictures nila Amy at Marco. Pamilyar na siguro lahat sa lugar na to, right? Ang mga pictures na ito ay galing sa Boracay. Dito sila nag-Christmas vacation na ang perang ginamit ay ang share nila mismo sa pondo. Nagkagulo lalo ang mga tao. Ang iba ibinato ng kung ano-ano si Marco. Sinumpa pa siya ng mga ito at sinigawan ng masasama. Sa dami-dami ng tao nagsasuffer, nagawa pa talaga nilang magbakasyon. Napatakip si Marco sa kanyang mga tenga. Ang nanginginig nitong mga tuhod ay sumuko at napaluhod ito sa sahig. "Ngayon, sabihin mong ako ang sinungaling." Kalmadong tugon ni Elena sa lalaki at lumapit dito. "Elena, bakit mo nagawa sa akin to?" Tanong ni Marco na naiiyak. "Bakit hindi mo natanong yan sa sarili mo? Kung bakit mo ako niloko? Labis ang pangmamaliit mo sa akin, Marco. Ang buong pamilya mo. Pero tiniis ko yun kasi mahal kita. Pero hindi ko na kayang mabuhay na pinanliliitan ako ng iba. Let's fix this please. Hindi ko na gagawin ulit yun, Elena." Pagsusumamo niya habang nakaluhod. "Naririnig mo ba sarili mo, Marco? Hindi na ako maniniwala pa sa'yo. It's over for me." Umiyak si Marco sa binti ni Elena. "Nagsisisi na ako, Elena. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa akin ang posisyon ko. Tatakbo akong senador sa susunod na 3 taon. Hagulgol nito. Umismid ang babae. "I've warned you, Marco. Alam ko mas importante para sa'yo at sa pamilya mong apelyedong dinadala nyo. Baka pangyarihan kayo dahil kayo ay galing sa angkan ng mayayaman at politiko. Mas iniingatan nyo yan kahit makasakit kayo ng iba." "Elena, please, patawarin mo na ako. Ano na lang sasabihin ng angkan namin, ang mga magulang ko, lalo ng mga tao?" "Gusto mong patawarin kita?" Pagkukunwari ni Elena na naaawa sa lalaki. Desperado naman tumango na maraming beses si Marco. Yes, please. One last chance." "Sige. Lumuhod ka sa kanilang harapan at aminin mong ginawa mo ang lahat ng yon." Bulalas ni Elena at iniwas ang paa niyang niyayakap ni Marco. Nangunot ang noon ng lalaki. "Ha? Luluhod ako sa harap nila?" "Oo. Hindi ka naman siguro bingi." Sarkastikong tugon ni Elena. Nagdadalawang isip pa si Marco pero binantaan siya ni Elena. "Ayaw mo? Gusto mo bang ang assembly hall ay maging sinihan? At ang papanoorin ng mga tao ay ang ginagawa niyong dalawa ng congresswoman sa opisina niya?" Nanlaki ang mga mata ni Marco at nangangatalang bibig. Anong ibig mo sabihin?" "Sundin mo ng inuutos ko habang may natitira pa akong pasensya, Marco. Hindi ko ibababa ang dignidad ko at may respeto pa rin ako natitira sa inyo sa kabila ng pambababoy niyo. Pero tandaan mo, gagawin ko kung gugustuhin ko." Bulalas ni Elena. "Ito na! Luluhod na ako sa harap nila. Huwag mo lang ipakita yon. Hiyang-hiya na ako, Elena." Iyak nito. "Mahiya ka ba palang natitira sa katawan?" Pangungutya ng babae. Kahit nanghihina si Marco ay napalitan siyang lumuhod sa pinakagitna ng entablado. Patawarin niyo ako. Pinagsisisihan ko lahat ng yon." Sigaw ni Marco at paulit-ulit na sinambit ang mga ito. Sa huling pagkakataon ay lumapit si Elena sa lalaki. Binato niya sa mukha ni Marco ang wedding ring nila at tuluyan ang umalis. Sa sala ng bahay ng mag-asawang Labrador ay kasama nila ang kabit ni Marco na si Amy at napanood nila sa TV ang eksena sa loob ng assembly hall. Nagpabalik-balik ng lakad ang mag-asawa habang si Amy naman ay dilat ang mga mata at ang mga kamay ay nakahawak sa magkabilang tenga. "Hindi ito maaari! Nababalo na ba ang babaeng yun? Diyos ko, tatakbo pa senador si Marco sa susunod na mga taon!" Nag-aalalang wika ng mami ni Marco. "Bakit ba kasi hindi na sumabog ang bungo ng babaeng yun? Sana payapa ang buhay natin ngayon." Bulalas naman ng matandang lalaki. "Sana pinapatay ko lang ulit ang babaeng yun. Hindi ito maaari. Ang inaalagaan kong public image." Nababalis ang tugon nito. "We need to do something para mawala ito at makalimutan ng mga taong issue na ito."
Mariing tugon ni Mr. Labrador. Ano naman ang gagawin natin, Antonio? Tanong naman ng asawa nito. Ipakidnap natin ang babaeng yun. Ipapatay at pagkatapos ay ipatapon sa ilog. Ba't tito? Lantad na mga pangalan namin sa social media. Alam na ng mga taong ginawa namin. Mas importante na pigilan natin ang pagkalat ng mga yon. Bulalas ni Amy. That's already out of our control, Amy. Pero ang public protest ay mawawala rin kung matatabunan ng iba pang issue. Suwestyon ng matandang lalaki. Pero ano namang gagawin natin, Antonio? Ano namang isyong ipantatakip mo para mawala to? Showbiz. Mga nonsense na chismis sa social media. Ang mga yan naman ang gusto ng mga tao. Ano naman natin magagawa ang mga yan, tito? Naiiyak na tanong ni Amy. Simple lang yan. Babayaran natin ang mga TV stations at magpapagawa tayo ng trolls na magpapakalat sa mga nonsense na usapin. Napalakhak naman ang asawa. Ang galing talaga ng asawa ko. Ikaw na talagang pinakamatalinong gobernador ng probinsya natin. Ilang minuto ang pag-uusap ng tatlo nang lumitaw ang flash report sa TV. Ang nilalaman nito ay pinapatawag ng mga senador ang lahat ng mga pangalan na naibunyag upang maimbestigahan ng mga ito at mapanagot kung sila'y mapatunayang guilty. Napalunok si Mrs. Labrador. Si Amy ay nanlaki ang mga mata. At si Mr. Labrador naman ay nagpakawala ng malakas sa suntok sa mahabang lamesa. Tuluyan ang humagulgol ang matandang babae at si Amy. Samantala, si Elena naman ay napangisi sa loob ng sasakyan habang pinapanood ang flash report sa kanyang cellphone. Katapusan niyo na, Marco at Amy. Makukulong kayo, pinapangako ko yan. Pinatawag sina Amy at Marco sa Senado at ini-interrogate. Tumagal ito ng 3 buwan bago sila nalipat sa Supreme Court. Tumayong witness sina Elena at Leo at pinatungan na rin ang mga ito ng kaso na adultery. Umabot ng 3 beses ang paglilites sa kanila bago napatunayang guilty ang mga ito. Nag-iyakan naman ang mga ito sa loob ng korte, nakasalungat sa saya na nararamdaman nila Elena. Congratulations, Elena at Leo! Napanagot niyo sila! Masayang tugon ni Claire at niyakap ang dalawa. Maraming salamat din sa inyo at hindi niyo ako iniwan hanggang sa makamit natin ng hustisya. Ngiting tugon ni Elena. I'm so happy for you, Elena. Tumayo ka para sa sarili mo at mga tao. Sabi naman ni Leo. Nako, kung hindi rin naman dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang mga yon. Malaki rin ang ambag niyo dito. Nagtuloy-tuloy ang pag-uusap ng tatlo nang biglang sumugod si Mrs. Labrador kay Elena at sinampal nito ang babae. Walang hiya ka! How could you do this to my son? Siyang umahon sa'yo galing sa putikan! Nanlilisik ang mga mata nito. Sinusubukan naman siyang pigilan ng mga tao na nasa loob ng courtroom. Hayaan niyo siya. Utos ni Elena. Hanggang ngayon pa rin ba? Ayan pa rin ang bukang bibig niyo. Wala kayong ibang inisip at pinagmalaki kung hindi ang yaman niyo. Hindi ko pinakasalan ng anak niyo dahil sa pera niya at may mabigat siyang pangalan sa bansa. Pinakasalan ko siya noon dahil mahal ko siya. At huwag kayong mag-alala. Hindi ko na siya babalikan. Mabubulok siya sa kulungan habang buhay. Bulalas niya sa mukha ng matanda. Nagtangka na naman itong sampalin si Elena, ngunit mabilis niyang nahawakan ang braso nito. Let go of me! Lumapit pa ng husto si Elena sa matandang babae. Wala kayong karapatan na saktan ako. Kahit tinapak-tapakan niyo ang uri ng trabaho na pinapasukan ng nanay ko para lang matustusan ako. Hindi niya kailanman ako pinagbuhatan ng kamay. Nanay mo nalubog sa droga. Parehas nga kayong baliw at nararapak na ipasok sa mental. Ganit naman na, sabi ng matanda. Kayo, bakit hindi niyo subukang ipasok ang sarili niyo doon at malaman niyo kayo ay may diferensya? Sinusubukang bawiin ng matandang babae ang braso nito, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak ni Elena dito. Ako ang tatapos sa kababuyang ginagawa niyo. Pinatunayan kong hindi lahat ng bagay ay kaya niyong bilhin sa mga pera niyo at hindi lahat ng krimen ay matatago niyo habang buhay. Bulalas niya at binitawan ng kamay ni Mrs. Labrador. Nanlaki ang mga mata ng matandang babae at halos matumba ito. Pagbabayaran mo to, Elena! Pahabol pa nito sa namamaos na boses. Ang bahay na pinupunduhan nila Elena at Marco ay napunta sa kanya. Nalaman din niya na ang pera pala na pinapadala niya para sa bahay ay winawaldas ni Marco.
Pinasusugal at ginastos nila Amy. Ang bahay ay pinagawa niyang orphanage at ang profit niya mula sa hotel na pinagtatrabahuhan niya ay napupunta rin dito. Namuhay muli ng panibagong simula at mapayapang buhay si Elena at nakahanap siya ng dalisay na saya mula dito. Madalas din niyang dinadalaw ang nanay niya sa mental hospital at nakikita niya ang unti-unting pagaling nito. Naging mahirap man ang sitwasyon ni Elena sa mga kamay ng kanyang dating asawa at naging malupit man ang trato ng mga magulang nito sa kanya. Naipaglaban pa rin ni Elena ang kanyang sarili at ang hustisya na kanyang sinusulong ay ang nagwagi sa huli. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli ay maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!